Aar. Petang ina. Petang ina. Nawalan akong ganang kumain. Bakit ka ba sumisigaw? Isang matinis na sigaw ang bumasak sa ingaing kainan. Isang stainless steel na bandeha ang lumipat sa hangin at bumaksak sa sahig. Nanakpasabog mapulang sabong sinigang sa lahat direksyon. Ang katabing bilanggo na natalsikan ing mainit na sabaw ay napasigaw at gumulong sa sahig. Isang malutong na mura ang tila pumunit sa mga erdung ing lahat. Ito si Teresa Tessimagno, bilanggo numero 3, 804. Ang hindi opisyal na reyna ng Brigada 3 sa Correctional Institution for Women. Nakatayo siya sa gitna ng kainan, humihingal sa galit, at namumula ang nga mata. Sa taas niyang lampas 57, malapat na balikat, at matatalim na mga mata. Mas mukha pa siyang nakakatakot kaysa sa karamihang siga sa labas. Ang ibang nga bilanggo, na sanay na sa ganitong eksena, ay dali-daling kinuha ang kanilang nga pakain at dahan-dahang umatras. Hoy, hepeng kusina, lumabas ka. Bakit ganito ang lasa ang sabaw? Pinakuluan niyo ba to sa tubig kanal? Ha? Sinipa ni Tessie ang bandahang gumugulong sa sahig. Ang gamatinis na tunog nito ay nakakairita sa pandinig. Ang bagitong gwardiya na si Officer Santos, nakararating pa lang, ay napaatras sa takot. Bebilanggo 3844, kumalma ka. Anong ginagawa mo? Nanginginik na parang kambing ang boses ni Santos. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Tessie habang humahakbang papalapit kay Santos. Aba, may bago pala tayong mukha rito. Bagito ka, no? Nagrereklamo lang naman si ate sa pakain. Bakit mo ako pinandidilatan eng mata? Huwag kang lalapit. Tatawag ako eng. Tawagin mo. Akala mo ba takot ako sa Bartolina na yan? Sa tingin mo ba pumatay akong tao dahil takot ako sa parusa? Itinaas ni Tessie ang kamay na parabang sasakalin si Santos. Ang hangin sa lupang kainan ay tila bumigat. Maging ang ibang nga gwardiya ay natigilan, nag-atubiling lumapit. Alam nilang kapag nagwala ang asong ulo na ito, tiyak na may malalagas na laman. Ngunit sa sandaling iyon, tuk, 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 mula sa pasukan eng magulong kainan. Isang kalmado ngunit mabigat na tunok ing takong ang umalingaw-ngaw. Ang ritmo nito ay regular at hindi natitinak. Isang babay ang pumasok sa gitnang kaguluhan. Plansado ang kanyang madilim na asul na uniforma. Kumikinang ang insigniyang pagka-inspektor sa kanyang balikat, at ang kanyang nga mata ay malamig, walang bahit nga numang emosyon. Siya si Inspektor Josefina Jose Reyes, ang bagong talagang team leader ing Security Team 3. Naglakad si Josie hanggang sa huminto siya sa harap mismo ang natapong sabaw. Kusa siyang pumagit na sa pagitan ang nagwawalang si Tessie at ang takot na si Santos. Ang kanyang tingin ay napunta kay Santos. Officer Santos, bakit ka nakatalikot sa isang bilanggo? Ma'am. Inspektor, bigla na lang po kasing. Umatras ka, utos ni Josie. Matapos paatrasin si Santos, dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo at tiningala si Tessie. Bagamat mas matangkat ng kaunti si Tessie, ang aura na nakmumula kay Josie ay higit na nangingibabaw. Tiningnan ni Josie ang natapong kanin at sabaw sa sahig bago magsalita sa mahinang boses. Bilanggo 3,404. Hindi ba masarap ang pakain? Mababa ang boses ni Josie, ngunit sapat na ito upang magpatigil sa buong kainan dahil sa lamig nito. Tinaasan siyang kilay ni Tessie na tila interesado. Aba, ikaw pala ang bagong team leader. Ganda ang mukha mo. Mukhang galing ka lang sa opisina at nakpaikot-ikot ing ballpen. Delikado rito de. Umalis ka na bago ka makalmot sa mukha. Itinulak ni Tessie ang kanyang mukha papalapit kay Josie, ngunit hindi man lang kumurap ang inspektor. Sa halip, kumuha si Josie ang puting guwantes mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang isinuot ito. Pulutin mo. Ano? Sabi ko, pulutin mo. Bawat butil eng kanin at bawat patak eng sabon na tinapon mo, dilaan mo hanggang luminis. Isang sandali eng katahimikan ang bumalot sa lugar. Nanlaki ang nga mata eng bilanggo. Kailanman ay walang sinuman, kahit ang hepeing seguridad, ang naglakas loob na magutos kay Tessie sa ganung paraan. Namula ang mukha ni Tessie sa galit. Tanginang to, nababaliw ka na ba? Umungol si Tessie at iwinasiwas ang braso para sakalin si Josie. Ang lakas na iyon, na parang sa isang oso, ay kayang makpabali ng panga. Ngunit wala na si Josie sa kinatatayuan niya. Whoosh! Mabilis na yumuko si Josie para iwasan ang suntok ni Tessie. Kasabay nito, sinunggaban ang kanyang kanang kamay ang pulsuhan ang nakaunat na braso ni Tessie. Pinihit ni Josie ang pulsuhan at binali ang kasukasuan ni Tessie.
Agad na nawalan imbalanse si Tessie at bumagsak pasulong. Hindi pinalampas ni Josie ang pagkakataon. Binaluktot niya ang braso ni Tessie sa likod nito at sinubsob ang mukha nito sa stainless na mesa. Blag! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw habang tumama ang pisngi ni Tessie sa malamig na mesa. Hayop ka! Nakpumiglas si Tessie. Ngunit ang nga kamay ni Josie ay kasing tigas ang bakal na posas. Ginamit ni Josie ang bigat ng kanyang katawan para ganap na supilin si Tessie. Para kay Josie, na isang dirt dan judo black belt at tumanas, kada-kada ang kapagsasanay bago pumasok sa serbisyo, ang walang direksyong lakas ni Tessie ay larong bata lamang. Yumuko si Josie at bumulong sa tainga ni Tessie. Sabi nila, asong ulol ka raw. Huwag kang tumaho. Maingay. Baka hindi lang ikaw, pati pamilya mo sa labas, madamay. Mas humigpit ang hawak ni Josie. Isang pigil na daing ang kumawala sa bibig ni Tessie. Bilanggo 3804, Tessie Magno. Pananakit paglaban sa autoridad pagsira ang gamit. Alam kong gusto mong mapunta sa Bartolina, pero ang paraan mo ay masyadong luma. Ang baduy. Huwag mong isipin na takot sayo ang lahat. Nandidiri lang sila, kaya kanila iniiwasan. Binitiwan ni Josie ang braso ni Tessie at itinulak ito. Pasuray-suray na tumayo si Tessie. Punong galit ang nga matang nakatitik kay Josie. Handa na sana siyang sumugot muli. Ngunit ang alaalang nakakapanlumong lakas na naramdaman niya kanina ay pumigil sa kanya. Nakbabala ang kanyang instinct. Iba ang babaeng ito. Ibang klase siya sa lahat ng guwardiyang nakilala ko. Inayos ni Josie ang kanyang nagusot na uniforma at malamig na nagsalita. Bilanggo 3,804 ilipat, kasa selda ang investigasyon para sa parusa. Sumunod ka. Tumalikod si Josie at nagsimulang maglakad. Sa harap ng kanyang may kumpiyansang likod, kinagat ni Tessie ang kanyang labi. Hintayin mo lang, susugatan ko ang pulso ko ngayong gabi para lang matanggal ka sa serbisyo. Isang madilim na balak ang umikot sa mga mata ni Tessie. Ngunit alam ni Josie, ang galit na iyon na nararamdaman niya mula sa likuran ay hindi tunay na galit. Habang naglalakad, inalala ni Josie ang rekord ni Tessie. Kaso, frustrated murder, biktima, asawa, ngatala, biktima ng domestic violence, ngunit hindi kinilala ang self-defense. Kanina, noong binali niya ang braso ni Tessie, nakita ni Josie ang isang luma at kupas na tattoo sa loob ng pulsuhan nito. Mahal kong anak, Ana. Habang nilalabas ni Josie ang amoy pawis na kainan, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Hindi pala asong ulol. Isang takot na aso lang pala. Ang dikmaan sa loob ng rehas ay nagsisimula pa lamang. Malamig at mamasa-masa ang hangin sa Bartolina. Sa maliit na espasyong iyon na wala pang 1 metro kwadrado. Isang paulit-ulit na malakas na tunog ang naririnig. Tag, tag. Namutla ang nga mukha mga guwardiyang nakatingin sa CCTV monitor. Si Tessie Magno. Iniuntok niya ang kanyang ulo sa pader na parang baliw. Ang dugong dumadaloy mula sa kanyang noo ay bumabasa sa kanyang uniforma at tumutulo sa sahig. Inspektor, mamamatay po siya sa ginagawa niya. Hindi po ba natin siya pipigilan? Nag-aalalang sigaw ng guwardiyang nakaduti. Ngunit si Josie ay nakahalukip-kip lamang habang nakatitik sa monitor. Hindi ang kilos ni Tessie ang pinapanot niya, kundi ang bahagyang paghinto sa pagitan ng bawat pakuntok. Kung isa siyang tunay na hayop na nagwawala, hindi niya mararamdaman ang sakit. Ngunit si Tessie, bago tumama ang kanyang ulo sa pader, ay bahagyang bumabagal, hindi siya nakpapakamatay. Nakpoprotesta lang siya, bulong ni Josie at tumayo. Pagpasok niya sa pasilyong Bartolina, sinalubong siya ng masangsang na amoy ng dugo at amak. Sa likod ng rehas, ang duguan na si Tessie ay humihingal na tumingala sa kanya. Nga matang walang fokus, buhok na sabok itsura ng isang tunay na baliw. Buksan ang pinto. Sa utos ni Josie, nanginginig na binuksan ang guwardiya ang selda. Pagbukas pa lang ang mabigat na pinto, sumigaw si Tessie at sumugot kay Josie. Tang inang pulis to. Sabi nang palabasin ako. Madaling sinalo ni Josie ang damit ni Tessie at itinulak ito sa pader. Blag, tumama ang likod ni Tessie sa sementadong pader. Kumuha si Josie ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa at mariing idiniin ito sa sugat sa noo ni Tessie. Magaspang ang kilos ang gunit para ito sa pagpapatigil ang pagdurugo. Tigilan mo na ang palabas, Tessie. Ako lang ang manonood mo. Ano? Pitsiban mo ako. Kahit magwala ka pa rito, walang magbabago sa sitwasyon sa labas.
Mas lalo lang malalagay sa pangganib ang anak mo. Natigilan si Tessie na parang estatwa. Ang tapang na ipinapakita niya kanina ay biglang naglaho. Nanginginig ang kanyang nga mata na parang may lindol. Anong? Sinabi mo, Ana, 7 taong gulang. Kasalukuyang nasa pangangalagang lola niya. Pero kamakailan lang, may 2 ulat na may mga kahina-hinalang lalaki na nakmamanman sa paligid ng bahay nila. Tinitigan ni Josie si Tessie ng diretso sa mata habang nakpapatuloy. Pinasok ka rito dahil sa pagtangkang pakpatay sa asawa mo, pero nabigo ka. Ngayon, ang nga kaibigan ang asawa mo ang ginagamit ang anak mo para pilitin kang pumirma sa kasunduan. Akala mo ba, kapag nak-eskandalo ka rito at naipasok sa Bartolina, iisipin nilang hindi ka na kontrolado at titigilan na nila ang anak mo? Nanginginig ang ngalabi ni Tessie. Ang maskarang mabangis na hayop na matagal niyang itinatago ay nabaklas, at lumitaw ang tunay na mukhang isang ina. Nanginginig niyang hinawakan ang damit ni Josie, isang hawak na puno ng pagsusumamo. Huwag niyong sasaktan ang anak ko. Papatayin ko silang lahat. Walang akong magagawa rito maliban sa basagin ang ulo ko at madala sa klinika. Malamig na inalis ni Josie ang kamay ni Tessie. At sa isang mahinang ngunit matatak na boses, sinabi niya, pumili ka. Habang buhay kang magiging asong ulol habang pinapanot ang anak mo na nabubuhay sa takot sa labas. O magiging tao ka at hahawakan mo ang kamay ko. Anong magagawa mo? Isa ka lang gwardiya. Nga preman sila. Hindi sila sumusunod sa batas. Batas. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Josie. Hindi ito ngiti ing isang gwardiya, kundi ing isang mandaragit sa gitna ing pangangaso. Huwag kang mag-alala. Minsan, alam ko ring mas mabilis ang kamal kaysa sa batas. Isang gabing umuulan. Sa isang eskinita sa gilid ng Maynila, kung saan pati ang ilaw sa posta ay kumukurap-kurap. 3 lalaking nakaitim na damit ang sumisipa sa isang pintuan. Hoy matanda, buksan mo tong pinto. Silipin lang namin ang bata. Salop maririnig ang iyak ng isang bata at ang pagmamakaawa ng isang matanda. Ang leader ng grupo ay naktapon ang upos ang sigarilyo at nakmura. Sabi nila nagwawala raw si Tessie sa kulungan. Baka kailangan nating putulan ang daliri yung anak niya at ipadala ang litrato para matauhan. Hoy, akyatin mo na yung pader at buksan ang pinto. Nang akmang akyat na ang isa sa kanila, isang itim na anino ang biglang sumulpot mula sa dilim at hinablot ang kanyang batok. Kasabay ng isang maikling sigaw. Lumipat ang katawan ng lalaki at bumaksak sa tumpok ng basura. Nagulat ang lider at lumingon. Isang babaeng may hawak na itim na payong ang nakatayo roon. Sa ilalim ng payong, ang kanyang muha ay maputla, ngunit ang kanyang mata ay nanlilisik. Si Diyos, sino ka? Hindi mo ba alam na teritoryo namin to? Sa halip na sumagot, isinara ni Josie ang payong at isinandal sa gilid. Habang sinusuklay ang basang buhok, lumitaw ang nga ugat sa kanyang kamay. Huwag nyo nang bisitahin o sulatan si Tessie. Ano? Nababalik ka na ba, babae? Inilabas ang leader ang isang balisong. Kumislap ang talim nito sa ulan. Miss, kung ayaw mong mabutasan, umalis ka na. Mainit ang ulo namin ngayon. Dahan-dahang humakbang si Josie. At bawat tapak niya ay nakpatalsik ng tubig ulan. Ang mabubutasan ay ang gabuhay ninyo. Napakabilis ang nga pangyayari. Bago pa man may wasiwas ang leader ang kanyang kutsilyo, isang sipa mula kay Josie ang tumama sa kanyang sikmura. Napaluhot ang leader. Agad na umikot si Josie at siniko siya pangga ang isa pang lalaki na sumusugod mula sa likod. KRRK. Isang nakakakilabot na tunok ng nabaling buto ang umalingaw-ngaw sa eskinita. Ang praktisadong sining pandikma ang isang dating special forces ay ibang-iba sa away kalye ang nga siga-siga. Wala pang 1 minuto, ang 3 lalaki ay gumagapang nasa putikan. Hinawakan ni Josie sa buhok ang leader at itinaas ito. Makinig ka. Sa susunod na makita ko pa ang anino nyo malapit sa bahay na to, hindi na ako ang darating, kundi ang SWAT. Nakolekta ko na lahat ng ebidensya. At isa pa, kinuha ni Josie mula sa bulsa ang lalaki ang lukot na kasulatan ang pag-urong sa kaso ni Tessie at pinunit ito. Nasa ilalim na ang proteksyon ko si Tessie. Kapag ginalaw niyo siya, sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan sa salang obstruction of justice. Naintindihan mo? Nang tumango sa takot ang lalaki, binitiwan sila ni Josie. Nakita niya ang isang pares ng takot ng mata na sumisilip mula sa siwang ng pinto. Ang anak ni Tessie, si Ana.
Inayos ni Josie ang kanyang sarili, lumapit sa bata, at lumuhod. Ana, tahimik na tumango ang bata. Kumuha si Josie ng isang maliit na tsokolate mula sa bulsa at ibinigay ito sa bata. Kaibigan ako ng mama mo. Hindi na babalik yung masasamang lalaki. Kumain ka ng mabuti at makinig ka kay Lola, ha? Inaplos niya ang ulo ng bata at nang hindi lumilingon. Mabilis na umalis. Sa gitna ang ulan, narinig niya ang may ng boses ng bata. Salamat po. Kinabukasan, sa seldang investigasyon. Inilabas ni Josie ang kanyang smartphone at ipinakita kay Tessie ang isang video. Nasa video ang nabugbog saradong siga sa eskinita at si Ana na kumakawe habang nagsasabing, Mama, okay lang po ako. Mahal kita. Hinaplos ni Tessie ang screen na parabang hinahaplos niya ang mukha ng kanyang anak. Nagsimulang manginik ang kanyang ngabalikat, at maya-maya pa'y humagulgol siya na parang isang nasugatang hayop. Ana, patawarin mo si Mama. Patawarin mo ako. Inuntok niya ang kanyang noo sa sahig at umiyak ng umiyak. Siya, na buong buhay ay naging matigas at hindi kailanman yumuko sa sinuman, ay nakaluhot ngayon sa harap ni Josie, at habang nakasupsop ang kanyang ulo, sumigaw siya, Inspektor, Ma'am, gagawin ko po lahat ng utos niyo. Kung sasabihin yung mamatay ako, gagawin ko. Pakiusap, protektahan niyo lang po ang anak ko. Tahimik na kumuha si Josie ang tissue at inihagis ito sa harap ni Tessie. Huwag kang mamatay. Mabuhay ka at lumabas. Maging isang ina na may pagmamalaki ang anak mo. Yan ang bayad mo sa akin. Mula sa araw na iyon, nawala ang asong ulol na Correctional Institution for Women. Sa halip, isang maasahang bastonera ang lumitaw, na kumikilos na parang anino ni Josie at tumutulong na mapanatili ang kaayusan sa bilangguan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Ang bilangguan ay parang isang lawang ang maruming tubig. Kapag inalis ang isang dumi, may bago namang papasok. Nang tumahimik si Tessie at tila nagkaroon ng kapayapaan sa Brigada 3, isang bagong usok ang lumitaw sa ibang lugar. Literal na usok. Sunok. May sunok sa Brigada 5. Ang tunok ng alarm ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Itinapon ni Josie ang papeles at tumakbo papunta sa lugar. Brigada 5. Ang tinatawag na Canary Dorm, kung saan nakakulong ang mas batang bilanggo. Isang makapal na usok ang lumalabas mula sa siwang rehas. Ang bilanggo ay umuubo at kumakatok sa pinto. Tulong! Nabali si Liza. Sinunok niya yung kumot. Buksan ang pinto. Kumuha kayo ang fire extinguisher. Sigaw ni Josie habang tinatanggal ang safety pin ang pamatay sunok. Pagbukas ang pinto, agad siyang pumasok at nagspray ang puting pulbos. Hindi malaki ang apoy kaya madali itong naapula. Nang humupa ang usok, isang babae ang nakitang nakaupo sa sulok, humahagikgik. Si Liza Villanueva, 22 taong gulang. Kaso ang special theft at frustrated arson, suot ang sunok na uniforma. Nakangisi siya na tila tuwang-tuwa. Sa kamay niya ay may hawak na lighter, isang ipinagbabawal na gamit. Mabilis na lumapit si Josie, hinawakan ang pulsuhan ni Liza, at inagaw ang lighter. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay tayong lahat? Tumingala si Liza kay Josie at ngumiti ng buong tamis. Ang ngiti niyang iyon ay napaka-inosente kaya't mas lalo itong nakakakilabot. Uy, si Inspektor. Ang sama niyo po. Ang ganda ang apoy, di ba? Si Ate Tessie lang naman lagi ang paborito niyo. Lagi mo siyang kinakausap. Lagi mo siyang tinitingnan. Kapag ginawa ko rin to, papansinin mo na rin ako. Di ba? Ang nga mata ni Liza ay blanco. Hindi ito kasamaan, kundi isang malalim na kakulangan. Katulad ng isang bata na sadyang nagtatapon ng baso para makuha ang atensyon ng ina. Ang problema lang, apoy ang ginamit niyang paraan. Hinawakan ni Josie si Liza sa damit at itinayo. Sumama ka sakin. Dinala ni Josie si Liza sa interrogation room. Ang pasilyo ay puno ng bilanggong usisero. Kabilang sa kanila si Tessie, na naglilinis habang may hawak na mop. Nag-aalalang tumingin si Tessie kay Josie. Ngunit sinanyasan lang siya ni Josie na ayos lang. Sa loop-eng interrogation room, nanginginig ang binti ni Liza habang kinakagat ang kanyang makuko. Inspektor, sa Bartolina po ba ako pupunta? Kapag doon po, kayo po ba maghatid ng pakain ko? Tila isang batang papunta sa isang field trip si Liza. Napabuntong hininga si Josie at binuksan ang drawer ing mesa. May kinuha siya at inilapak sa ibabaw. Ito ang kanyang name tag na nawala ilang araw na ang nakalipas.
Inspektor Josefina Reyes, ikaw ang kumuha nito, di ba? Nanlaki ang nga mata ni Liza. Hindi dahil sa hiya na nahuli siya, kundi dahil sa lungkot na tila inagaw ang kanyang kayamanan. Akin na po yan. Amulat ko po yan. Bakit mo to kailangan? Para ibenta? Hindi po. Hindi po yan pwedeng ibenta. May amoy po kasi kayo yan. Bulong ni Liza habang nakayuko. Ang galing nayo po kasi, Inspektor. Malakas. Walang kinatatakutan. Gusto ko pong maging katulad nyo. Baka sakaling kapag hawak ko to, maging matapang din ako. Naalala ni Josie ang record ni Liza. Lumaki sa ampunan. Inabandona ang magulang. Inabuso ang direktor. Para sa kanya, ang atensyon ay katumbas ang karahasan. Nakakaramdam lang siya ang pakilala kapag sinasaktan o pinapagalitan. Isang baluktot na paghahanap ang pagmamahal. Pinaglaruan ni Josie ang nametak. Pasulyap-sulyap si Liza. Binabasa ang reaksyon ni Josie. Kumain ka na ba? Po, ay, hindi pa po. Nabusi po ako sa pagsunok kanina. Ginamit ni Josie ang intercom at tumawag sa kusina. Ilang sandali pa, isang mainit na kanin at sabaw ang dumating. Ibinigay ni Josie ang kutsara kay Liza. Kainin mo. Pagkatapos, mag-usap tayo. Gulat na kinuha ni Liza ang kutsara. Sa ganitong sitwasyon, dapat ay suntok o mura ang natatanggap niya. Pero isang mainit na pagkain, namula ang gamata ni Liza. Nagmamadali siyang sumubo ang kanin. Kahit nabubulunan, hindi niya itinigil ang pagkain. Tahimik lang siyang pinapanot ni Josie. Kumuha si Josie ang isang ALS, Alternative Learning System, reviewer mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa tabi ng plato. Pagkatapos mong kumain, sagutan mo to. Ano po to? Hindi ba't gusto mong maging katulad ko? Sumandal si Josie sa upuan. Para maging gwardiya, kailangan mo munang makapagtapos ng high school. Walang mangyayari kung yayakapin mo lang yang ninakaw mong nemtak. Kung gusto mong magsuot ng tunay na nemtek na may pangalan mo, mag-aral ka at kumuha ng exam. Napahinto sa pagkain si Liza at tulalang tumingin kay Josie. Kaya ko po kaya. Ang bobo ko po. Kung hindi mo kaya, magpaturo ka kay Tessie. Kahit ganon yun, matalino yun sa loob ng kulungan. Ngumiti si Josie at ginulo ang buhok ni Liza. Sa unang pagkakataong makaramdam ang isang mainit na haplos, malalaking butil ang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Liza papunta sa kanyang pagkain. Mula nun, isang kakaibang tanawin ang makikita sa Brigada 3. Si Tessie, ang pinakakinatatakutang bilanggo, ay nakasuot na salamin habang tinuturuan ang algebra ang pasaway na si Liza. Hoy, utak biya. Sabi nang i-multiply mo yung negative sa negative, magiging positive. Boba. Aray, ate, huwag mo kong batukan. Isusumbong kita kay Inspektor. Isusumbong mo. Kanino sa tingin mo kakampi si Inspektor? Ang kanilang bangayan ay parang sa isang makina. Ang nga dumadaang bilanggo ay napapangiti. Ang mabangis na asong ulol ay nagagalit na ngayon dahil sa isang met problem. Mula sa bintana ang kanyang opisina, pinapanot sila ni Josie. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit alam niya na ang kapayapaang ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo, at walang sinuman ang nakakapansin sa mga buitreng papalapit na, naamoy ang prasaluk ng bilangguan. Isang hapon sa exercise yard, si Liza ay nakaupo sa isang bench, nag-aral ang English vocabulary, nang lumapit ang reyna ng Brigada 7, na kilala bilang Ahas. Aba, tingnan mo nga naman. Ang magnanakaw, nag-aaral. Nag-aaral ka ba ang English para magnakaw sa mga dayuhan? Naktawanan ang nga alipores niya. Napikon si Liza, pero kinagat niya ang kanyang labi at nagpatuloy sa pagbabasa. Huwag mo silang pansinin. Magiging guwardiya ako. Hoy, narinig niyo ba? Magiging guwardiya raw siya. Sigaw ng Ahas. Liza, alamin mo kung saan ka lulugar. Sinong tatanggap sa isang tulat mo na may record, at isang arsonista pa? Ang tanging damit na babagay sa'yo ay yang unipormeng bilanggo. Tinabik ng Ahas ang hawak na libro ni Liza, na nahulog sa lupa. Tinapakan niya itong kanyang sapatos. Sumabog ang pasensya ni Liza. Tangina mo. Tumayo si Liza, handang makipagsuntukan. Ngunit ngumisi lang ang Ahas. Sige, suntukin mo ko. Alam mo namang kapag nag-away ka, sa Bartolina ang bagsak mo, di ba? At kapag nangyari yon, susukuan ka na rin ng paborito mong inspektor. Ang nga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa puso ni Liza. Nanginginig ang kanyang kamao. Gusto niyang suntukin ang mukhang babae, pero alam niyang madidismaya si Josie.
Iwanan na naman siya. Habang pinipigilan ni Liza ang kanyang galit, biglang umikot ang mukhang ahas, plak. Isang malutong na sampal ang umalingaw-ngaw. Natigilan ang lahat. Sa likod ng ahas, nakatayo si Tessie, pinapakpak ang kanyang kamay. Ang ingay ang galangaw. Hindi ako makatulog sa siesta, sabi ni Tessie. Hoy, ulo ang ahas. Huwag mong ginugulo ang alaga ko, kapag naging gwardiya yan, ikaw ang una niyang ipapakulong sa Bartolina. Kaya umayos ka. Pinulot ni Tessie ang libro, pinakpagan, at ibinigay kay Liza na tulala pa rin. Anong tinitingnan mo? Mag-aral ka. Kapag hindi mo yan namamoris, wala kang hapunan mamaya. Sa di kalayuan, isang pito ang tumunok. Paparating na ang nagwardiya. Pinangungunahan ni Josie. Tiningnan niya ang namamagang pisgiing ahas, ang nagluluhang si Liza, at ang nakahalukip-kip na si Tessie. Anong nangyari rito, Inspektor? Sinampal akong balinayan. Sigaw ng ahas. Hindi po totoo yan, Inspektor. Nagtimpi po ako, sabi ni Liza. Tinitigan ni Josie ang mata ni Liza. Nakita niya ang takot, pigati, at pagsusumamo na paniwalaan siya. Tahimik na hinawakan ni Josie ang kamay ni Liza. Sa loop na kuyom na palat, may malalalim na marka kuko, at may dugo, sugat na dulot ng pagtitimpi. Kumuha si Josie ng band-aid at idinikit ito sa palad ni Liza. Magaling. Nagtimpi ka. Sa maikling salitang iyon, bumuhos ang luha ni Liza. Binalingan ni Josie ang ahas, 3,804, Tessie Magno. May sanction ka para sa pananakit. May reklamo ka. Wala po. Mura na yan para sa pagpatayng langaw, ngumisi si Tessie. Napangiti ng bahagya si Josie bago lumapit sa ahas. At ikaw? Sa susunod na guluhin mo ulit ang isang nag-aaral. Hindi na sanksyon ang matatanggap mo. Ako na mismo ang kakausap sayo, naintindihan mo, sa takot, napaatras ang ahas. Sinenyasan ni Josie sina Liza at Tessie. Pumasok na kayo. Oras na para mag-aral. Ang kapayapaan sa Brigada 3 ay nagambala nang dumating ang isang bagong bilanggo, si Senyora Elena Vargas, isang 50 intachinos na babae na sangkot sa isang malaking investment scam, kahit nakasuot ng unipormeng bilanggo. Ang kilos niya ay parang isang sosyalita sa isang mamahaling party. Agad siyang nagreklamo sa amoy ng kanyang selda at sinubukang suhulan ang isang gwardiya para magpalagay ng air purifier. Ngunit pinigilan siya ni Josie. 3,901. Anong ginagawa mo? Ang panunuhol ay may karampatang parusa, malamig na sabi ni Josie. Aba, ang bagong team leader. Huwag kang masyadong matuwid, iha. Mapapagot ka lang. Sagot ni Vargas. Alam mo ba kung sino ako sa labas? Oo, isang manloloko na yumaman sa pagpapahirap sa iba. Direktang sagot ni Josie. Mula nun, nagsimula ang dikmaan. Ginamit ni Vargas ang kanyang pera para kontrolin ang bilangguan. Nagpapautang siya sa mga bilanggo at ginagawa silang alipin. Binili niya ang warden at ang hepe ng seguridad. Biglang nabawasan ang rasyon ang pagkain at itinigil ang pag-init sa mga selda tuwing gabi. Maliban sa selda ni Vargas, kung saan may espesyal na pagkain pa mula sa labas, kinumpronta ni Josie ang hepe, ngunit tinawanan lang siya at binantaan. Nakalimutan mo na yata kung sino ang may hawak ng performance evaluation mo. Napuno ang galit si Josie. Alam niyang hindi sapat ang pagiging matuwid para labanan ang isang pader na gawa sa pera. Kailangan niyang maging isang halimaw para talunin ang isa pang halimaw. At mayroon siyang isang alas na hindi pa nalalaman ng lahat. Sa opisina ng warden, nag-inuman si Vargas at ang warden. Warden, asikasuhin mo na yang Inspektor Reyes na yan. Masyadong pakialamera. Huwag po kayong mag-alala. Senyora, may inihanda na po ako para sa kanya ngayong gabi. Samantala, sa Brigada 3, biglang nakaroon ang anunsyo ang isang emergency power outage. Pagkatapos, isang tawag ang natanggap ni Josie sa radyo mula sa hepe. Inspektor, may tumutulong tubo raw sa bodega sa basement. Ikaw na lang ang nakaduty. Pakicheck, amoy patibong. Pero wala siyang pagpipilian. Pagpasok niya sa madilim na bodega, isang malakas na kalabok ang narinig niya at naksara ang pinto sa likod niya. Tatlong malalaking lalaki, na may hawak na tubo at matutulis na sipilyo, ang nakapaligid sa kanya. Ikaw ba si Inspektor Josie Reyes? Magiging isang karangalan ang mamatay sa serbisyo. Sa itaas, naramdaman ni Tessie at Liza na may mali.
Narinig ni Liza ang usapan nga gwardiya tungkol sa pag-asikaso kay Josie sa basement. Pay, tangina nila. Nagwala si Tessie pero hindi mabuksan ang pinto. Sa gitna ng pag-iyak ni Liza, may kinuha siya sa kanyang bulsa isang kutsarang pinatalas niya. Ate, marunong ako nito. Natutunan ko sa kulungan ng bata. Ginamit niya ang kutsara para buksan ang kandado. Kalik, bumukas ang pinto. Tumakbo si Tessie sa PA system. Lahat NG taga-Brigada 3, makinig. Tinatrabaho ang makorap na gwardiya ang team leader natin sa basement. Kung ayaw niyong magutom, lumabas kayo. Ginamit niya ang master key para buksan ang lahat ng selda. Daan-daang bilanggo ang lumabas mga mamatay tao, magnanakaw, manloloko. Ngunit sa sandaling iyon, sila ang hukbo ni Josie Reyes. Sa basement, duguan na si Josie ngunit nakikipaglaban pa rin. Natalo niya ang dalawa. Pero tinamaan siya sa balikat ng tubo. Nang akmang tatapusin na siyang huling lalaki, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Sinong nagsabing tapos na, gago? Isang flying kick mula kay Tessie ang tumama sa mukha ang lalaki. Dumaksa ang bilanggo at pinaktulungan ang natitirang kalaban. Pinalibutan si Josie para protektahan siya. Inspektor, okay lang po kayo? Umiyak na tanong ni Liza. Sa sandaling iyon, dumating ang warden at si Vargas kasama ang Gariot Police. Nga rebelde, paputukan yan. Ngunit hirap na tumayo si Josie at may itinas. Isang voice recorder, huli na kayo, warden. Pinatuktok niya ang usapan nila ni Vargas, ang planong ng panunuhol at pagpapatumba sa kanya. Pinadala ko na rin yan sa Department of Justice at sa kaklase kong piskal. Paparating na sila. Kasabay ang kanyang salita, umalingaw ang tunok ng sirena sa labas. Napaupo si Vargas sa sahig, namumutla. Hindi, ang prako. Lumapit si Tessie at tinuraan siya. Sino ka? Ikaw si Bilanggo 3501. Ang insidente ay sumabog sa balita bilang CIW corruption scandal. Ang warden at ang hepe ay sinibak at ikinulong. Si Vargas ay nalipat sa isang maximum security prison. Sina Tessie at Liza, sa tulong ng testimonya ni Josie, ay nakatanggap lamang ang babala. Lumipas ang 2 panahon. Sa labas ang bilangguan. Sa ilalim ang mainit na sikat ng araw, nakatayo si Liza na nakasibilyan. Araw ang kanyang paglaya. Lumabas si Josie na may dalang kahon ng sapatos. Isuot mo to. Huwag mong gagamitin sa pagtakas, kundi sa paglakat patungo sa magandang lugar. Umiyak si Liza habang tinatanggap ito. Talaga po bang malaya na ako? Huwag ka nang babalik. Sa labas na tayo makita. Pumasa ka sa ALS, gamitin mo yan para makapagkolehiyo at makaroon ang magandang buhay, okay? Niyakap ni Josie si Liza. Sa halip na amoy na matek, naamoy ni Liza ang banayat na amoy nga sabon. Amoy nga isang ina. Salamat po. Maraming salamat po. Pagkaalis ni Liza, pumasok muli si Josie sa bilangguan. Siya na ngayon ang bagong hepe ng seguridad. Pagpasok niya sa pasilyo ang Brigada 3, biglang tumahimik ang lahat. Si Tessie, na naglilinis, ay itinigil ang kanyang mop. Buong pangkat, humarap. Saludo kay hepe. Sabay-sabay na sumaludo ang lahat ng bilanggo. Hindi ito utos, kundi isang pagpapakita ng respeto sa nag-iisang taong tumrato sa kanila bilang tao sa impyernong iyon. Nakatinginan sila ni Tessie at kumindat ito. Napangiti si Josie at itinaas ang kamay bilang tugon. Tigil. Linisin yung mabuti yan. Kapag may nakita akong alikabok, walang pakain. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Walang alikabok na makakalusot. Naglakat si Josie sa pasilyo. Tinitingnan ang bawat mukha sa likod ng rehas. Sila ay nga bilanggo pa rin, at ito ay isang kulungan. Ngunit hindi na ito isang kulungan nga hayop. Ang tunok ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Tok, tok, tok. Ito ay parang isang katok ang pag-asa, na nagbubukas sa mga saradong pinto.